Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Ilang araw na lang at Pasko na. Nakaplano na ba ang mga handa sa Noche Buena? Kung wala pang idea sa ihahain, isang maagang aginaldo ang episode ngayong gabi. Dahil ang mga ordinaryong Noche Buena, bibigyan natin ng bagong bihis na mas lalong pinasarap. Yeah, it's nice. It has a different flavor, nice salt, yeah, it's good. I like it. Wow, talaga namang special nga itong lechon na ito. Apir! Merry Christmas! Salamat! I wonder, mga pagkain tuwing Noche Buena, paano nile-level up ni Juan? Tuwing may handaan, palagi itong present sa hapag ni Juan. Kaya naman ang lechon, nagkaroon na ng iba't ibang bersyon. Nariyan ang seafood lechon, lechon chicharon, at kung ano-ano pa. At dito, sa Santa Maria, Bulacan, ang lechon na centerpiece ng bawat handaan, may kakaibang palaman. Ang kanilang ipinagmamalaking lechon na may palamang malagkit na bigas at isang buong manok. Ang may specialty nito ang co-wonder nating si Alfred. Parang sa Balenciana po, nilagyan na po namin ng twist na yung malagkit. Doon po namin inilagay sa lechon na may kasama pong isang buong manok. Nung una po, kala po namin hindi papatok. Marami naman pong tumawag. Sa paggawa ng kanilang bestseller na stuffed lechon, lalagyan muna ng pampalasa ang manok at saka ito ipapalaman sa baboy. Ilalagay na rin ang sinaing na malagkit na bigas. Mas masarap po kasi ito, ma'am, pagka may ganitong malagkit. At saka ipapalaman ang mga pampalasa kagaya ng tanglad, daon ng sibuyas, asin, paminta, sibuyas at bawang. Ngayon po, tatahiin na po natin ang ating baboy para po hindi matapon. Para sa final step, papahiran ni Alfred ng soft drinks ang baboy. At saka ito iluluto ng 2 oras. Ang lechon daw nila mas mura kumpara sa iba. Ang benta nila rito, 12,000 pesos kada isang piraso, may kasamang palaman na. Maliit lang po itubo namin, ang dinadaan lang po namin sa maramihan. Kahalagahan po ng business namin na to, sobrang laki po. Kasi po, dito po kami lahat kumukuha sa pagkain po namin, pang tustos sa araw-araw. Pang ano rin po sa anak kong nag-aaral. Makalipas ang 2 oras, luto na ang lechon. Ay, naku naman, luto na. Naamoy ko na yung lechon dito. Mang Alfred, amoy ko doon sa labas yung lechon. Ang laki naman na itong lechon na to. Welcome po sa Alfred Lechon, ma'am. Ang laki. Ilang kilo yan? 35 kilos po, ma'am. 35 kilos. Tapos, kailan malakas yung benta niyo? Tuwing Pasko po at bagong taon, malakas ang benta po. Kasi panghanda. Panghanda po pang New Year, Noche Buena. At dahil malapit na ang Pasko, ang lechon na ito, isi-share ko sa mga ka-wonder natin sa Santa Maria, Bulacan. Saan yan? Sa gitna ba, hate? Opo, puputulin po natin dito. Makita yung manok. Sige po. Ito nang itlog gaba. Saan ba yan? Ay, ang lutong! Naku, alam mo pagka-lechon. Ay, ayun na, nakita ko na. Nakita ko na yung kanyang
kanin sa loob. Ay, na itlog, ayan. So, ito yung isinamang manok. Luto na to? Opo, lutong-luto na po yan. Tingnan na. So, lutong-luto yung manok kasi luto na eh, baboy. Yung lasa. Lasang manok. Wow, talaga namang special nga itong lechon na ito. Pila na. Ayan na. Lagyan po natin ng balat. Pang isang tao ba yan? Baka magsugod tayo sa ospital. Buwasan mo. Ang gutong. So, ito na yung ating ibabibigay na lechon sa ating mga ka-wonder. Sabi ko, pagka hindi nasagot ang tanong, sarusa lang ang dala. Yan. Ano oras na mapanood na I Wonder? Mali. So, ito ho ay ano ni Mang Alfred na pag-share niya ng blessing sa mga ka-wonder natin. Kuya, ito. Ano? Na-create po ang Ha? I Wonder noong January 11, 2011. Ano nangyari? Oh, ang galing! Dahil dyan sa iyo itong ulo. Mga trivia ha. 1 plus 1. Darling! Sa iya, lasa-lasa yung tanglad. Opo. Masarap po siya. May lechon na, may Valencia. Saka nalalasahan mo talaga yung tanglad. Mga ka-wonder, sa darating na Pasko, huwag kalimutang magbigayan. Tulad ng lechon na hinati-hati para sa lahat, simbolo ito ng pagsasalo-salo ng mga puso ngayong Pasko. Level up na fruit salad, isa-serve na. Mama Suko, nandito ka lang. Grabe. Makakalimutan mo yung klase mo ng grade 3. Sa mga gustong mag-diet sa Noche Buena, may healthier version daw ang ham. Tara na sa Jensan! Mainit at maanghang na bibingka? Bagay kaya sa malamig na Pasko? Sa pagbabalik ng I Wonder! Kung saktong tamis lamang na pamaskong handa ang gustong ibida, classic panghimagas ang pinagsamang gatas at sari-saring prutas. Ang nakasanayan nga natin na fruit cocktail mula sa dilata na impluwensya ng mga Amerikano at mga taga-Europa, pero ibahin natin ang mag-amang Ernalyn at Tatay Dondon ng Infanta, Quezon. Ang kanila kasing pangunahing sahog sa espesyal na fruit salad, gawa sa bunga ng sasa o kibal kung kanilang tawagin. Mula ito sa puno ng nipa palm o mangrove na matatagpuan sa malaking bahagi ng ilog na karugtong ng karagatan. Mas kilala ang katas na pinagtabasan ng punong ito sa paggawa ng suka at alak. Yun po yung pinangtutos po sa amin ni Tatay sa pang-araw-araw po namin gastusin. Tapos po ayun po yung pinagbebenta po ni Nanay yung alak para po pampadala sa aming alamat sa Maynila. Pero hindi lang pala mismong puno ang pwedeng pagkakitaan. Pati kasi ang bunga nito pwede palang pakinabangan. Tapos po yun yung tinatatak ni Tatay. Tapos yung kinakain po namin na walang, dahil po sa panahon dati hindi kami nagsasalat ay, yan po yung amin lang tinatatak. Tapos kikain. Wait lang. Nasaan na ba ako? Parang ang layo ng bayan dito ah. Saan ba may fruit salad dito? Paano kung makakaon ng fruit salad? Eh, puro puno dito. Puro dito mga dayame, puro mga palay. How? Oh, come on. At ang dami ko pang bibilin. Gawin ko na lang kaya ang ano to, saranggola. Ha? Sa tingin nyo, mga ka-wonder? Sino po yan?
Ate, pwede po magtanong. Meron po ba kayong alam na bilihan ng fruit salad? Eh kasi kanina pa po ako naghahanap eh. Kasi kadalasan di ba pagka Noche Buena, ang ginagamit nila yung dilata. Pero baka po meron po kayong alam na fruit salad with a twist. Sino ka yan? Oo nga. Tatay, nag-aamp sila ng paggagawa ng kibal salad. Ituturo natin sa kanila yung ating version dito sa Infanta. Okay po ba? Hindi naman ako. Si tatay okay naman. Kaya pala may dalang itak si Tatay Dondon eh. Gagamitin pala niya yun sa pagngangarit o pagtatabas ng kibal. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating sumakay ng bangka papuntang ilog kung saan naroon ang mga puno ng kibal. Hey, Tatay Dondon! Ilang taon na po kayo nangunguha dito ng kibal or sasa? 25 years na. 25 years! Ay, napakatagal na mga ka-wonder. Silver muna pala, silver album. Nakakuha na ng kibal si Tatay Dondon. Ang kulay ng kibal ay kulay brown. Para pala siyang tatay ano? Parang parol. Lasang buko. Just throw your thumb and push it and then hit it. At makalipas ang 10 minuto, nakakuha na rin kami ng mga bungkus ng kibal. Tara na po. Oo. Gagalin na namin sa agang kinuha. Ito na po, yung kibal. Gagawin na nating parol. Biyakin na po natin yan. Ayun na pala. Ito na. Uy! Malauhog. Matapos ngang matatak at masungkit ng kutsara ang bunga ng kibal, abay, ready na itong isahog sa fruit salad. So yan po, tapos na naming timplahin ang kibal fruit salad at atin na po titikman. Sarap! Grabe! Birthday yung benhirapan namin ni Tatay Dondon kanina. Mamasuko, nandito ka lang. Grabe. Makakalimutan mo yung klase mo ng grade 3. At syempre pa, hindi ko papalampasin ma-share itong fruit salad with a twist. Sana magustuhan nila tong namin ni Ate Ermalyn. Ho, ho, ho! Tao po! Tsak, magugustuhan nila tong fruit salad with a twist. Ate, Merry Christmas sa inyo at meron po ako sa inyong bibigay na fruit salad with a twist. Lasang salad. Masarap po yung kibal. Ayan. Apir. Thank you po. Thank you. Hello. Tayo pa rin tayo dyan. Go lang, guys. Nako, alam niyo mga ka-wonder, Tsak, magugustuhan din ito kung sino man na may-ari ng bahay na to. Tapo! Magpila niya ang ice candy. Ay, sorry. Ate, Merry Christmas! Merry Christmas. At meron po ako sa inyo, Christmas fruit salad na ibibigay with a twist. Ayan po. Masarap. Matamis. Kasang buko. At saka itong kibal. Kibal din yan. Salamat po na marami sa inyo. Thank you po. Mainit at maanghang na bibingka? Bagay kaya sa malamig na Pasko? Tuwing Kapaskuhan, hindi mawawala ang combo na ito. Puto bumbong at bibingka. Pero paano kung ang all-time favorite ni Juan na bibingka lagyan ng sili? Panalo pa rin kaya ang lasa?
Maanghang na imbento ito ng seaman turned businessman na si Jeffrey. Ang pagiging seaman po ay masaya kasi nakapunta ka sa iba-ibang country, malaki pong sahod, matulungan mo rin yung family mo at mag-enjoy ka po sa kung saan ka makapunta na bansa. Pero ang malungkot po ay malayo ka po sa pamilya mo at parang lumalabas po na ikalawang tahanan mo na lang po yung totoo mong pong bahay. Nasa barko pa lang daw, hilig na ni Jeffrey na sumubok magluto ng iba't ibang recipe. Lalo na ang mga maaanghang na putahe. Ako po ay isang Bicolano at sikat po sa amin yung sili. At yun po, sinubukan ko po na lagyan yung Ilocano style ng bibingka ng sili. Tapos madaming cheese. Nung sinubukan ko po yun, practice ako ng practice sa barko, masarap po pala talaga siya. Hello mga ka-wonder! Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang aming famous na bibingka with sili. Dry ingredients po muna. Sa isang bowl, gagawa muna ng bibingka mixture. Ilalagay ang giniling na malagkit, condensed milk, gata at itlog. At i-mix po natin muna siya. Sa una po, daan-daan po muna ang pag-mix para hindi po matapon yung flour. Ilalagay na ang salted butter at saka ito sasalain para maging pino ang mixture. Ginagawa po natin to para pagka naluto po yung bibingka ay maganda po. At wala pong buo na matitira. Ibubuhos na ang mixture sa isang pan. Lalagyan ng sangkatutak na cheese. Siling haba. At ang star ng dish na ito, ang sili. Isasalang ito sa oven sa loob ng 45 minutes. Pagkatapos nitong maluto, lalagyan ulit ito ni Jeffrey ng toppings na cheese at sili. Mga ka-wonder, tara na't lantakan ang bibingka with sili. Dahil papalapit na ang Pasko, ang mga nagawang bibingka, ipamimigay ni Jeffrey for free. Maulan man ng gabing iyon, hindi sila nagpatinag. Ma'am, sir, kayo po. Wala po. Try it first. Tastes nice. It has a different flavor. Nice salt. Yeah, it's good. I like it. Sa mga gustong mag-diet sa Noche Buena, may healthier version daw ang ham. Tara na sa Jensan! Masarap! Lasang chicken. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Wish mo rin ba ngayong Pasko na mabawasan ang hamon ng buhay, mga ka-wonder? Sige, ibang hamon na lang muna ang ipapasubok namin sa inyo. Lasa siyang typical ham ng Pinoy. It's sweet. Mix siya ng tocino tsaka street food na ano ko sa tabi ko. Okay naman. Medyo matamis yan. Pero mga ka-wonder, sa maniwala kayo sa hindi, ang hamon na yan, hindi raw gawa sa baboy, ha? Teka, saan nga ba? Ang hamon na ipinasubok natin sa mga taga Metro Manila, pambatong produkto raw ng mag-asawang Valeriano at Lorna ng Jensan. Ito ang tuna hamon de bola. 1998 daw nung magsimulang magnegosyo ang mag-asawa. Isdang tuna nga raw ang tinda nila noon sa palengke.
Nagsimula sa chorizo tuna nang maisipang iluto ni Lorna ang tira sa isang almusal sa umaga. Hanggang sa nag-training pa at naging bestseller ang kanyang tuna hamon de bola. Ang hamon de bola po, nag-umpisa po 2015. Yung quota po namin in every Christmas is 10,000 packs. 100% pure tuna. Ito po ay rich in omega-3. Bukod sa kakaiba nitong linamnam, napili nga raw nilang gawing hamon ang tuna kasi mas healthy ito kaysa sa nakasanayang karne ng baboy. Pero bagong maging star sa bawat mesa sa Noche Buena, masinsin ang prosesong pinagdadaanan nito sa kanilang pabrika. Pagkatapos malinisan at mahiwa sa maliliit na piraso ang tuna, gigilingin ito sa grinder para mas maging pino. Saka titimplahan ng asukal, gatas, vegetable oil, asin, breadcrumbs at special seasoning. Titimbangin ng 760 grams ang ilalagay na tuna meat sa plastic. Sunod na lulutuin sa steamer sa loob ng 30 minutes. At ibababad naman sa honey glazed syrup na magsisilbing sauce nito. Panghuli, lalagyan ulit ng syrup bago tuluyang isara ng maigi gamit ang kanilang seal at net. Ito na yung tuna hamon de bola natin, guys. Tikman na natin. Bukod sa natural na sarap ng tuna na galing Jensen, ang sikreto raw sa kanilang matamis na pag-asenso ang kanilang mga masigasig na empleyado. Kaya naman, sama-sama nilang pagsasaluhan ang tuna ham de bola bilang maagang pagkaing pamasko. Pero I wonder, ano nga ba ang mga pagkaing hindi pwedeng absent sa Noche Buena ni Juan? Wonder, ano nga ba ang hindi mawawalang pagkain sa Noche Buena ni Juan? Siguro yung salad. Siguro lechon. Spaghetti, chicken. Pansit lang, anak. Ang Noche Buena literally the good night. No? Parang ganun lang, Noche Buena, no? Spanish. Pero ito talaga yung the night before the birth of Christ. Traditionally, sinaselebrate natin. Talagang regardless of social status, social class, naghahanda ang mga tao. Talagang itinatawid natin. Pero kasabay nun, nagdadasal at nagpapasalamat kasama ang buong pamilya. Tunay na hindi pa huhuli sa pagiging malikhain si Juan sa paghahanda ng Noche Buena. Pero huwag kalilimutan, anumang pagkain ang balak maihanda sa lamesa. Pinakamahalagang ambag pa rin ang pagmamahal at presensya ng bawat isa. Merry Christmas, mga ka-Wonder! Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!